90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ng sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras makasangkayan ini ang amo ni ka-26 na edisyon ng Season 2 ng Agenda Haotso. Salamat han iyo paghalid susunod hini nga programa. Ako si Frederick Jimenez. Pag-aumento ha taripa ang kuryente, guti nga paghamubo han inflation rate, pagitaas ang presyo ni iba pa nga para pliton, ini nga ni iba pa iginaabagahan mga ordinaryo nga Pilipino yan na. Haluyo hini aada permeng gobyerno nakaalalay ha aton nga tanan. Sugad na lahan uplift assistance program nga bawat barangay makikinabang program nga direkta nga ginpapadulot han mga katawhan. Presensyahan gobyerno ginaabat kutob ha mga kabaranggayan. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada semana ng edisyon ng Agenda Haotso. Nan permi niyo makikita ng Facebook pages han Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako, AJ Spirosa. Ang Agenda Haotso in iyo masasundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ang 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Inihi Jane Sanyanugay, ini ang iyo. Agenda Haotso, Year 2. Agenda Haotso. Uplift assistance program hang gobyerno nakaabot na hagiros-gatos nga mulupyo ha Borongan City. Aden report ni Jing Lera han PI Eastern Samar. Opisyal na nagintikangan ang Department of Social Welfare and Development didahan Hulyo 20 ang panhatag han bulig pinansyal ha ilarum han Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program han gobyerno para han 850 nga mga pamilya dinhi ha syudad han Borongan. Ang dapit na siya han nga panhatag in Gindumara ha Barangay A Covered Court para han mga benepisyaryo nga aada ha ilarum han bakit to han dapit nga programa. Inihira ang mga pamilya nga nakilala nga mga low-income earners pinaagi
han community-based monitoring system han Philippine Statistics Authority kundi waray kasaliwan han mga nahiuna nga dagko nga mga social protection program sugad han Pantawid Pamilya Pilipino program and Walang Gutom program. Ilarong hini nga flagship initiative han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kada kwalipikado nga pamilya in makakakarawat hintag 2,000 pesos kada bulan tikang yana nga Hulyo tubtob Disyembre han dapit nga tuig. Para gudlahan mga syahan nga bulan han implementasyon nag-alukar ang DSWD hinkabugusan nga 1.7 million para han mga kwalipikado nga benepisyaryo ha syudad han Borongan. Dako gud nga pasalamat han mga benepisyaryo han uplift program han syudad kay dako ini nga igagaan para han ira pamilya. Urog na kay maiada na hira sigurado nga ikagagastos pagpalitin pagkaon ng mga panginahanglan. Pagpapasalamat ako hindi nga may amin ng bulugyak niya programa. Salamat pa iyo. Pagpagas ko pagkaon. Diri akong gurumbisan ang program asya lain niya. Ano na nakasawa lang. Bisan kon ansyahan nga tranche ang pinaagihan manual cash distribution ginpaabot han DSWD nga ang masunod nga mga payout and hihimuon pinaagihan digital payment system. Sumala han ahensya ang paggamit han electronic payment system and makasisiguro han mas malaksi, mas talwas, nan mas epektibo nga pagpaabot han ayuda ha mga benepisyaryo. Ang implementasyon han uplift program inagpapangatuo han padayon commitment han gobyerno nga mapatuman ang haluag na social protection. Urog na ha pagpaabot han bulig ngadto han mga sektor han katawhan nga nagpapabilin nga waray pamahilapid han ibang mga programa han gobyerno. Tikang ka PIA Eastern Samar, Jing Lira ini ang iyo agenda ha 8. DSWD nagpatapod nga waray kamot hing politika ang paghatagin na ayuda pinaagihan uplift assistance program. Roll out na magkalain-lain nga munisipyo masunod na. Ang detalye hini nga balita igahatag ni Alit Reyes han PIA Leyte. Ginpatapod ng Department of Social Welfare and Development nga waray kamot hing politika ang pigpili ang mga benepisaryo para Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Sumala kan DSWD 8 Regional Director Grace Subong nga tanan nga mga kwalipikado nga benepisaryo in ginberipikar ang panglalaan basehan mga presente nga data system ang gobyerno sugadan CBMS. Because it's PSA who collect the data, process the data, at doon nga makikita din na sila nga ay nasa poor or non-poor category. So walang mga lista, any listang sinasabi or listahan na galing ng any of our partners. Kaapya listangan ng mga benepisaryo ang 4-piece nga walang gutom beneficiaries ang makakarawat in one time nga 2,000 pesos nga ayuda. Upod pahan mga poor and near poor ha kategoryahan community-based monitoring system o CBMS nganhan mga low income earners and SSS nga nakita la inubos in 20,000 pesos ang kada bulan. Dako naman ang naging pasalamat ng mga benepisaryo tika nga magkailain nga barangay ang syudad at Tacloban han mas pinahalapad nga ayuda han uplift assistance program inilabi nga hirain makakakarawat hini nga ayuda hasulod hin unom ka bulan. Taon. May sunay, babayad it bill. Siyempre, papasalamat ako sa atong gobyerno, nga nangagan kami ini nga assistant. Ako pasalamat sa DSWD nga may paninapon ni Huwag yapon assistant. Ala kayo, kaon ma'am. Bukas sa Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, ini Alit Reyes, ini ang EU Agenda 8. Sobra 8 milyones pesos nga kantidad in uplift assistance. Ginpadangat ang Katbalogan ngan Calbayog City. A report magtitigang gan Aaron Cotihar and PIA Samar. Nakakarawat hintag 2,000 nga uplift assistance tika nga Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sobra 4 kayukot nga pamilya hakat Balogan ngan Calbayog City hagin buhat nga magkadurungan nga payout han Hulyo 20. Lumalakan DSWD Secretary Rex Gatchalian, panuyuhan uplift assistance o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport nga maghatagin malaksi nga pinansyal nga bulig ha mga pamilya nga apektadohan pagsakahan presyo han gasolina ngan mga paraliton. Sa 2,000 pesos, sasapat na yon na hindi naman ito kumbaga para mabayaran lahat ng kanilang gastusin kundi para mapalitan yung maaring nawawala dahil tumaas yung presyo ng bilihin. Sa nga senior citizen nga taga Catbalogan City, ang nagpabutan niya pasasalamat ang iya nakarawat nga ayuda. Sumalaha iya,
Dako ini nga bulig para makapalithin medisina ngan pagkaon. Kapalit gamot. Gamot akong lawat, tapos pagkain ko. Para stroke ba? Tinang kahit upat na lang kabugot. Amoy papalit ko. Salamat nga nakakuang gihapon ako hini. Nakatagamtam na nakabulig gihapon na akong lugar lingon nga lawat. Ako nga salamat. Sumala naman kan President Ferdinand Marcos Jr. bahay ng uplift assistance nga padayon ang panalimbasog ang gobyerno nga mas maging malaksi ngan mahapsay ang pagpadangat han ayuda ngadto ha mga benepisyaryo. Ika nga PA Summer Aaron Kutihar, ini a new agenda also. Aludaydayan Social Civic Projects Fund ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. igin pahamtang ang mga barangay officials han Maasin City. Ang report kang Kanbong Pidalino han PIA Southern Leyte. Gipahigayon na ang orientation sa mga lideres sa barangay, labi na ang mga kapitan o mga sekretarya sa 70 ka barangay sa Maasin City. May tungod sa proyekto ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga direktang gihatag ngadto sa mga barangay pinagi sa matag munisipyo o syudad. Gilusad sa Office of the President ang maong programa. Gitawag og bawat barangay makikinabang. Diin ang pundo alang niini gikuha sa Socio Civic Projects Fund ACPF sa Presidente. Kini ang gibutyag ni Maureen Balili, Local Government Operations Officer sa buhatan sa Department of the Interior and Local Government DILG ning syudad. Matod ni Balili nga sa maong panagtigom nga gihimo sa maging bulan sa sangguniang panlunsod session hall o gipasugdahan sa gamanang lokal sa syudad, gituki ang mga detalye sa ACPF Financial Assistance. Din ang kada barangay makadawat og tag 200,000 pesos. Ang katunga niini gamiton pagpalit og mga ekipo nga sarang magamit pagpalambo sa barangay. Og ang laing katunga gigahin alang sa pagpatiwas pagpaeskwela sa 5 ka graduating college students sa barangay isip finisher fund. Sa barangay Gumbado, sila si Angeline Boyles o Kyle A.G. Alcinas maoy duha sa 5 nga swerteng nakahubot sa ripa kay 20 man sila tanan graduating students sa barangay. Mo graduate sa kursong secondary education si Boyles, 20 anyos sa St. Joseph College, pribado nga eskwelahan. Ikaduha sa tulo ka magsuon, graduating sab ang iyang magulang sa engineering apan siya ang palarang nakahubot sa ripa. Mananagat ang ilang amahan, tig-atiman sa balay ang inahan. Nagpasalamat siya kang Presidente Marcos gumikan sa nangkon nga talagsaong kahigayunan nga nakadasig kaniya sa pagtuon aron makatabang sa pamilya. Thank you for this opportunity. It inspired me to work, study hard and to help with my family. Dako na kayo kinig ikatabang sa mga gastuhan sa eskwelahan. Matod ni Alcinas, 23 anyos, graduating sa kursong Criminology sa SJC gihapon, siya nagtungha. Nagdako siya sa single parent nga kahimtang mag-uma ang iyang biological nga amahan og server sa restaurant ang inahan. Og dako ang iyang pasalamat ni Pangulong Marcos gumikan sa maong kahigayunan. Thank you for this opportunity to have an scholarship. Thank you, President Bongbong Marcos. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino, alang sa Agenda Ha-Utso. NGCP ginklaro ang ira papilan pag-umintohan presyohan kuryente durante han Power Summit 101. Adi balik hi Alit Reyes han PIA Leyte para han report. Ginklaro ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang ira papel kabugusan han ginsusukot nga taripan kuryente. Haluyuhan ginbabanabana pagitasan presyo ini yan ang bulan ng Hulyo. Sumalakan Attorney Cynthia Alabanza, tagapagyakan ng NGCP nga maabutla ha 3.5% kung susumahon ang total na transmission cost, hakabugusan ng electricity bill ng usa nga konsumidor. Nagpapabilin nga ang generation charge lagi hapon ang may pinakadako nga charge hakabugusan han kabaraydan. Ang singil ng NGCP, hindi ko kami basta-basta nagdidesisyon o nagdidikta kung magkano ang sisingilin namin. Ibig sabihin, lahat ho ng gastos namin bilang ng ERC, lahat ho ng kinokolekta namin, hindi lang ho bilang diktado ng ERC. At ang pagdikta ng ERC sa amin ay tinatawag ho namin revenue cap, hindi ho rate cap. Yung revenue ho, yung collection nyo. So ang ibig sabihin si NGCP,
binibigyan ni ERC ng isang numero kada taon na hanggang dun lang ang kukolektahin. Hindi pwedeng lumampas sa koleksyon. Ang rate o price cap is ibig sabihin, bibigyan ho didiktahan ho ng ERC yung entity kung magkano niya ibebenta kada piraso. And that applies to your distribution utilities or cooperatives. So ano ho yung unit o yung pirasong yun? Kilowatt hours. Samtang ginpahay rin NCCP ang irasuporta hagin po proponer nga Senate inquiry kapag hinitaasan kabaraylan na kuryente dirila dinhi aton dapit kun bugos nga Pilipinas. Sa Malacan, Attorney Alabanza kaangayan la nga mahibaruan ng publiko ang tinuod nga sistema pagpatuman ng taripa ngan kun diin nagtitikang ang magkanainlain nga charges. Gindudusuyan na ha Senado ang Senate Resolution numbers 508, 509 and 511 nga ginproponer ni Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros ngan Ping nga naghihingitahin pag-imbestiga kasunod-sunod nga pag-aumento ang taripan kuryente agud ma-review ang mga naeksiher nga mga palisiya ha energy sector han nasod. Tigang Philippine Information Agency Leyte, ini Altreyes, ini EU Agenda ha 8. DOST nga DOT nagkasabot ha pagmugnahan Science Tourism ha probinsyahan Leyte. Pamatian ta ang report ni Jasmine K. Tagosto han PIA Leyte. Opisyal nga nagdumara hinkasabutan ang Department of Science and Technology o DOST nga Department of Tourism o DOT pinaagi hin pagpirmahay hin Memorandum of Agreement durante hin pag-abri ha 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week. Panuyuhin ni in makag-establisar hin pamaagi hin pagburibligay ha pagpatuman hin Science Tourism ha probinsyahan Leyte pinaagi hin paghihimo hin mga mas sustainable nga produkto ngan pagpadukwag hin kapasidad o inobasyon. Inigihapon in nagrepresentar hin turismo pinaagi hin paghatag in eksperyensya ha publiko kung paunan o ang siyensya ngan teknolohiya nga makakabulig ha pagpapadayon nga pagpauswag ngan pagparig-on han komunidad. Ang nasabi nga kasabutan in nagaapihan siyensya, teknolohiya, inobasyon ngan lokal nga kahibaro kumo mga importante nga bahandihan turismo nga makakagpauswag han eksperyensyahan mga bisita samtang nagpapadangit gihaponin oportunidad ha ekonomiya para ha mga lokal nga komunidad. Ha ilaro man buhatan, makikita dinhi ang magkadurdilain nga mga inisyatibo hin siyensya kung paunan noon pag-atubang hin kalamidad, pag-ataman han kalibungan, naiiba nga pag-imbento hin pagkaon ngan pag-aram, ngan pati mga negosyo nga ginpapadalagan hin teknolohiya. Gintambungan gyapon ini ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. ang nasabi nga buhatan agud maging formal ngan opisyal ang pagig-usa ha mga ahensyahan gobyerno ngan iba pa nga mga stakeholder. Ang ginagawa ng Department of Science and Technology at local governments, mga universities, private institutions, makatulong doon sa mga posibleng solusyon sa mga problema kinakaharap ng ating rehiyon. Bilang something ng ating Regional Science and Technology Week celebrations all over the Philippines, we decided to focus on three major issues: food security, energy security, and of course, developing national resilience, which focuses not only on saving lives, saving livelihood as well, and making sure that despite the threats that we face, like here in retail, you economically thrive. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini ang New Agenda ha 8. Kampanya, programa nga nayuda para mga PWD nga Northern Samar mas ginpapakusog pinaagihan gobyerno nasyonal ngan probinsyal. Aron report ni Aileen Diaz han PIA Northern Samar. Sa pag-obserba sa National Disability Rights Week nga natutuon sa Hulyo 17 tubto 23, gintagan bugat ang kampanya nga advokasya sa mga katungod sa kada tagsa nga yaon kapansanan. Nasugad si Ms. Kirstine Tobes ang gindesignar na Provincial Persons with Disability Affairs Officer o PDAO nga natigkusog na ang mga programa para sa PWD labi na kay mandato na sa balaod nga ang kada bungto magtindog na sid opisina o buhatan para sa niya sektor nga ginduduso sa yana ang digitalization sa PWD registration. Makusog aging kakampanya sa sektor sa PWD nga bisan sira yaon kapansanan yaon sira may bubulig sa sosyedad. Tagan la sira
sin oportunidad mawara ang estigma ngan diri ila sira ig-discriminate. Nasugad si Anthony Dones, presidente sa PDAO Northern Samar, nga diri sa nga tanan nga panahon ang persons with disability resipyente la sa mga programa sa gobyerno. Lugod kasubong sira sa pag-uswag kayaon man sira na ibabaruan. May aram man sira ngani sa Norte San Samar na pamatud-an ang ira kapas sin pagkayaon kilala nga huwis o administrador sa hustisya nga sayo nga PWD. Kaya magiging example kung ta kami sa na kahit may kapansanan kami. Laban lang, no one is left behind. Dapat ito naman sitin mahiliwat ta. Change for the future. Educate our children. Advocate the rights. Hindi ba ato yung tema? Rights first. Apisa sa mga kamansanan, makakabuli kami sa progress sa komunidad. Sa padayon nga panalinguha maundong ang katungod sa PWD ngan kasumpay sa pag-obserba sa NDR Week plano sa sektor nga makipagdialogo sa opisyali sa probinsya para maipaabot ang ira mga hingyap, maiwasan ang mga barriers nga matagan sa sin access sa mga serbisyo nga para sa ira. Sugad man para liwat maipakita ang ira katungod, ang ira kapas ngan kakayahan kay sugad nira na nanalinguha man sira nga diri maging pabigat sa gobyerno. Dugang kanidones ang kabataan nga may kapansanan kinahanglan tagan higayon pag-aram. Hibaro nga tumindog sa kalugaringon base sira hibaro nga diri sa nga taniya panahon naglalaom nga nadepende sa iba. Subay sini ang Provincial Persons with Disability Affairs Office nagduduso para sin paghasa san kapasidad san PWD sugad san Filipino Sign Language nga leadership training, disability sensitivity training para sa mga stakeholders, padayon nga program rehabilitasyon ngan pagpakusog san kampanya san kahibabruan. Natuod ang PWD ngan kaupayan ngan pagdaragan sa nga tanan labi na sa ira sektor in nagkikinahanglan san kolaborasyon ngan pagkasarayo ngan pagburobligay sa bugos nga komunidad ngan karawton sabuton tapuran sira ngan tagan sira sintuang nga pagtagad. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Upat nga innovators tikang Visayas ginkilala han DepDep mananaglawas sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards. Adon report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Upatan siya mga qualifiers sa 2026 Visayas Subnational Competition ang nakaunhan na finals sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards. Di ni kakapantahin ni Andesize nga mga innovators. Ano pat ang mga Draft Master Maritime Services, Vic Metal Fabrication and Environmental Services Incorporated, Algacon Aquafis Manufacturing, ngan Golden Sprout Corporation. Sumala ka Regional Director Maylin Rosales sa Department of Economy Planning and Development o DepDep Region 8. Ini ang ikaduha pala nga higayon nga ginbuhat ang Presidential Philippine Innovation Awards. Ginexplikar ni Rosales nga panuyo hini diri la maghatagin pasidungog ha mga deserving nga competitors. So amo iton, it's more than an awards. It's really more of pag-encourage gihapon han mga Filipinos na mag-isip, no? Magpakianan ira mga kalugaringon kung ano daw lat maupay nga mga solusyon it aton mga problema nga ginaatubang kada adlaw in the form of innovative goods and services. Sumala konsolidad garibay sa iton upat nga finalist waray gud iya pagdadahom nga magdadaog ha kompetisyon iton iya entry nga Juan Algal Paste nga magiging surok hin pagkaon han bangus pasayan masag nga iba pa. Unexpected. And so overwhelming because I know I did my best for this, but during the delivery, I'm not that satisfied. And I was so surprised when my name was called as one of the finalists. So that's a very, very great opportunity for us to showcase our innovation. 5 ang nagproproklamar hini nga national awardees nga nirain magkakamiada higayon nga makabot ang maabot 3.5 million pesos nga kantidad hin award package. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon ini ang iyong agenda Ha-8. Nagpadayon ang provincial government sa biliran sa pagpaningkamot nga makakuha og 250 ka milyon ka pesos alang sa retrofitting sa karaang Biliran Bridge
aron mapataas ang load bearing capacity nini ug mapagaan ang pagsaka sa presyo sa mga paaliton sa probinsya. Matod ni Biliran Governor Rogelio G. Espina, personal niyang gipaabot sa Department of Public Works and Highways ang hangyo sa probinsya alang sa 250 ka milyon ka pesos nga pondo aron mapalig-on ang karaang Biliran Bridge. Gilaw man usab nga mabot ang grupo sa mga eksperto aron susihon ang samtangang kahimtang sa tulay ug mahibaw-an kung pila na lamang katrilada ang kaya niini. Ipasa natin yung concern natin na sana masigurado nga yung worth 250 million pesos needed to further improve the load-bearing capacity ng Old Biliran Bridge. Kasi right now, darating na yung expert to evaluate ano na yung kaya ng tulay. So, may naririnig ako na baka hanggang 12 tons. So, kulang pa rin yun kasi yung mga heavy cargos na trucks, no? Di pa rin makakatawid. Magbabarge pa rin yan kasi sila usually 15 tons to 20 tons ng kanilang bigat. Gipasabot sa gobernador nga ang padayon nga paggamit sa biliran sa mga cargo truck may usa sa mga hinungdan sa taas nga gasto sa transportasyon nga nakaapekto sa presyo sa mga paaliton sa biliran. Sumala pa kaniya kung mapaligo ng tulay ug makaagwanta kini og hangtod 30 ka tonelada, mas paspas ang pagbiyahe sa mga produkto ug maubos ang gasto sa transportasyon. So that's why pinupuso natin yung 250 million based on the estimate of DPWH itself na further na ma-retrofit yung Old Bridge para umabot at least mga 30 tons ang load-bearing weight niya para wala na mag-barging kasi tumataas ang presyo ng bilihin dahil sa barging. Ang haba ng pila ng mga truck para sumakay ng barge. So, maraming apektado. Pati yung time, yung expense para makatawid. So, mataas na nga gasolina. Mataas na rin ang kuryente. Mataas pa bilihin. Wawa naman ang bilihan. Gipasidunggan usab ang probinsya isip unang recipient sa DOST Mobile Command and Control Vehicle sa Eastern Visayas. Gipakita ang mga proyekto atol sa 2026 Science, Technology and Innovation Week nga nagtampok sa mga kabaguhan sa disaster resilience, digital agriculture, artificial intelligence, robotics, aquaculture ug sustainable energy. Gilunsad usab ang modernisadong regional standards and testing laboratory ug nagkalaing innovation hubs aron mapalig-on ang research ug teknolohiyang magamit sa mga lokal nga pangagamhanan. Talagang nagulat din po kami. Kasi hindi biro po yung worth 17.8 million na magbibigay ng isang command vehicles na magagamit in times of calamities or approaching strong typhoons and even in many big events para masigurado mo nakasync lahat ang communication, ang instructions, ang efforts and services para to prevent any unforeseen problems. Kaya sabi ko, swerte ng probinsya po ng Biliran kasi ito yung first na launching ng programa ng DOST at kami yung kauna-unahang probinsya sa Region 8 na mabibigyan. Matod pa ni Governor Espina, gamiton sa probinsya ang mobile command vehicle aron mapalig-on ang disaster response ug emergency coordination. Mipasalig usab siya nga ipabalo sa DOST ang performance sa mga kagamitan ug mosugyot og dugang nga teknolohiya aron mas mapalapad pa ang serbisyo niini. Gidugang usab sa gobernador nga padayon ang smart farming program sa Biliran din regular nga ibansay ang mga mag-uma sa paggamit sa modernong teknolohiya. Lakip sa iyong nakita nga mahimong maangkon sa probinsya mong paggamit sa unmanned aerial vehicles alang sa soil analysis, crop planning o epesyenteng pagdumala sa produksyon sa agrikultura. Sa totoo lang, kailangan. Yan na ang tune of the times yung providing science and technology to everything. Kaya nagpapa-smart farming ako, na-training kami in several clusters of farmers in the province. Actually, dinoble namin yung natitrain. Almost every 2 months, meron tinitrain na, more or less, na clusters of farmers. Kailangan nila yung technical science technology. Naglaom ang provincial government of Biliran nga pinagi sa suporta sa national government sa mga proyekto sa infrastruktura o siyensya ug teknolohiya mapalig-on ang ekonomiya, maubos ang mga presyo sa mga paaliton ug mas mapauswag ang serbisyo publiko alang sa mga Biliranon.
Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Haotso. Haatong Ratsada Balita yan na. Inflation rate ang sinirangang Visayas humine nga da 7% habulan ng Hunyo. Bangko Sentral ng Pilipinas utro nga nagpa-aumento ang interest rate hapautang ha bangko agud mabalansin pagitaas ang inflation ha nasud. Ang detalye hini nga mga ratsada hin mga balita masunod na. Ratsada Balita! Umabubuan inflation rate ang sinirangan Visayas nga dahil 7% idan bulan ng Hunyo, tigang ha 8.2% ang sundan nga bulan ng Mayo. Subayan pinakauri nga report ng Philippine Statistics Authority. Nagpapabilin nga itaas ang presyon mga parapiton kundi naghinay ang pag-aumento di dahan nasabi nga bulan. Pinakaitaas nga inflation rate nga na-eksperyensyahan ha sinirangan Visayas, ini daha bulan han Abril nga umabot ha 8.5% nga umubos ini nga to ha 8.2% di dahan bulan han Mayo. Nanyanagin susundan ng 7% para bulan han Hunyo. Pinakadako nga nagkontribuyer han pag-ubos sa inflation rate amo ang food nga non-alcoholic beverages nga may ada 57.1% nga inflation rate, sinundan ang transport nga 20.3%, nga ng housing, water, electricity, gas nga and other fuels nga may ada naman 13.6% inflation rate. So, medyo na-slow down yung ating rate of increase. So, yung ating inflation rate is nag-down. Yung inflation rate kasi, this is the rate of how fast the prices of goods and services change on a year-on-year basis. Kasi yung comparison naman natin for the inflation rate this month is the same month of last year. Hindi naman sinasabi na there is still an increase in the prices but a slower pace. Kumbaga, may increase paghihapon kay positive pa man lang atong inflation rate. Bisan kung naghina ang inflation rate hariyon, nagpapabilin nga mas taas kontrahan national average nga 6.4% para han pareho nga bulan. Iniin nga signon nga ang gastos sa mga importante nga parapiton nga serbisyo padayon nga nakakaghatag hinbugat ha mga panimalay habugos nga sinirangan Visayas. Ratsada Balita! Uso nga nagpatumanhin panibago nga monetary policy ang Bangko Sentral ng Pilipinas, hapanuyo nga mas mapahimubaan ang inflation rate nga ada 7% didahan bulan ng Hunyo. Ang bago nga palisiya amo ang pagpaytaas ang interest rate o porsyento ha mga pautang ha bangko ngadtuhin additional nga 25 basis points. Ini nga bago nga interest rate in kadugangan nga pag-aumento hanahiuna nga pagitaas ang interest rate didahan bulan ng Abril. Sumalakan Erma Lagarto, Bank Officer ng BSP 8, maabot na ha 4.75% ang interest rate ng mga pautang ha bangko ha pagkayna nga niniin nakakagpugong ang mga mulupyo nga mangutang nga lugod anay makabihan Bangko Sentral ang sirkulasyon ng kwarta. So 4.75 na po siya. So what's the effect of this? It will also serve as a signal for the banks to increase their interest rates also in terms of borrowing. So mas mahal na yan ang pagpautang. So anong effect ito ha economy? The movement of money again is from the economy going back to the PSP, siphoning off of money. So ginagawa ito ni BSP so that eventually makalibrate naton and ma-achieve naton ang inflation rate naton na 3%. Positibo ang BSP nga hapagpatuman hinmahugot nga monetary policy, makakabot ang ekonomiya ang 3% inflation rate target han nasod kutob pa han tuig 2028. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alex Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Padayong payunaan pangarawat ng Commission on Higher Education o CHED Regionate hin mga aplikasyon para scholarships ha mga college students. Sumalakan Jane Latorre, Education Supervisor 2, ngan focal ang Students Financial Assistance Program o STOFAPS. Damo pang scholarships ang napabilin pa nga open, ngan pwede applyan han gusto mag-avail hini. Ini amo ito statistical scholarship nga ginopreserhan gobyerno para magiging mga statisticians. Coconut Scholarship para itong mga coconut farmers, ngan pamilya hini nga may napama sobra 800 na slots. Scholarships para itong sugarcane industry workers, scholarships para itong mga parag-uma ngan puro pangisda, scholarship para itong gusto maging doktor ngan damo pa nga iba. We have the Shedmer Scholarship Program or the CMSP, then Coconut Scholarship Program or COSPO, then we have Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, Grants and Aid for Higher Education Program or ASEP,
Then scholarship for future statistician. Then the Sugarcane Industry Development Act Scholarship Program. The Medical Scholarship and Return Service. We have also one new scholarship program, the Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Then the scholarship program for special equity groups and the Allied Health Experiential Assistant for Deserving Student Grant. Samtang ang BPMSP o Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program inapuno dayon nga hundiin ang deadline hini inaglabay pa nga Hunyo 30. May nagihapon one-time financial grant ang gobyerno ha kantidad nga 25,000 pesos para mga nakuhahin kurso nga nursing, medical technology, midwifery, physical therapy, nga iba pa nga health-related programs. Ipinaagi ang programa nga AHEAD o Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students Grant. Iniin matatagam taman kung ano sang estudyante ina eskwela hamasunod nga mga eskwelahan. Biliran Province State University Main Campus, Eastern Samar State University, Eastern Visayas State University, Samar State University, Northwest Samar State University, University of Eastern Philippines, University of the Philippines Manila, School of Health Sciences, Visayas State University, Western Lady College of Ormoc City, Asian Development Foundation College, Christ the King College of Calbayog City, Colegio de Santa Lourdes of Leyte Foundation, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation, St. Scholastica's College of Tacloban, Holy Infant College of Tacloban, ngan iba pa. Parang gusto maka-avail ni nga mga scholarships, bisitahala ang buhatan ng CHED Region 8 nga namumutang Athletic Road, Barangay 43-B, Cory District, Tacloban City, o tawag ha telepono 0927-768-5537. Tika ha PIE Eastern Visayas, parang Ratsada Balita. Sol Alarcon, ini ang iyong agenda, ha-8. News and Information Center. Hanyusan Information Center, masobra 17,000 nga kablas, near poor nga low-wage earners sa Sinirangan, Visayas, nakakarawat han uplift assistance. GSIS, padayon pagkarawat hin mga aplikasyon para han STEM subsidy program. Tikang Hanyusan Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Masobra 17,000 nga benepisyaryuhan uplift assistance o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport han gobyerno ang nakakarawatin tag 2,000 piso sa siyahan nga adlaw han durungan nga payout na ginbuhat sa iba-iba nga lugar hariyon 8 didahan Hulyo 20. Ha direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan han Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang distribution han ayuda hapanuyo nga maprotektaran ang pakabuhian mga Pilipino labi na ang kablas nga mga pamilya darahan epekto ang padayon nga tensyon han Middle East. Haylarom han uplift assistance makakakarawat in one-time nga ayuda ang mga benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ngan walang gutom program. Samtang makakakarawat naman hasulod hin 6 ka bulan tikang yan nga Hulyo ang mga kablas ngan aadahan near poor nga pamilya nga diri benepisyaryo ang 4Ps ngan walang gutom program sugad man ang low wage earners ngan diri benepisyaryo hin anuman nga regular nga ayudahan gobyerno. An uplift assistance and 4Ps beneficiaries in makakarawat pinaagyan ira GCash o land bank accounts kan ini nagtikang ni dan Hulyo 21. Samtang manual payout naman ang distribusyon ang mga benepisyaryo han walang gutom program makablas nga near poor nga napili pinaagihan 2024 community-based monitoring system han PSA ngan mga magtatrabaho nga may SSS monthly salary credit nga 20,000 pesos o habobo pa. News and Information Center. Halay niya sumat, padayon niya nangangarawat yan na in scholarship applications and government service insurance system para han GSIS subsidy for science, technology, engineering, and mathematics usang scholarship assistance program nga naghahatag in pinansyal nga bulig sa mga anak han kwalipikado nga aktibo nga miyembro han GSIS agud makapadayon pag-eskwela ha STEM courses ha kolehiyo. Ang mga mapipili nga benepisyaryo
in makakakarawat hin 15,000 pesos nga bulig pinansyal kada academic year nga magpapadayon tubtub mahuman ang IRA degree program o kurso basta masusunod la ang mga requisitos sa programa. Para maka-apply, kinahanglan mag-nominate hin usa ka anak ang regular active member nga may permanente nga trabaho, salary grade 15 o ubos pa, nga updated ang GSI's premium contributions, ang nominado nga anak in kinahanglan ma first year college student pala, may general weighted average o grado nga diri maubos sa 90% sa senior high school, waray bagsak nga grado nga nakapasar o nakarawat na ha GSIS Identified STEM degree program. Kada academic year may ada 1,000 scholarship slots nga ginhahatag ang GSIS para mapipili nga aplikante habogos nga nasod, lakip na dinhi ang naka-reserba nga 20% para ha persons with disabilities, indigenous peoples, and solo parent. May dugang liwat nga cash incentive para ha mga scholar nga magraduar nga may Latin honors, kadugangan nga 50,000 pesos para han magraduar nga summa cum laude, 30,000 pesos para ha magna cum laude, nga 20,000 pesos para ha cum laude. Para han interesado mag-apply tubtub lagos sa 31 yan nga tuig ang pagkarawatin aplikasyon. Para han kadugangan nga detalye, bisitahan la ang GSIS website nga Facebook page nga makikita ha iyo screen. Pikang ha News and Information Center han PIA Eastern Visayas, ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian, ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan. Ako hay Ella Sumayon, magpapadangat han Istorya Panlawas, yan ang edisyon han Agenda ha 8. Pag-istoryahan natin yan na ang Pinggang Pinoy. Ang pamaagi han Department of Health ngan Food and Nutrition Research Institute para habalanse ngan mahimsog nga pagkaon. Ang Pinggang Pinoy usa nga visual guide nga nagtututdohan paunan o magkaonin gusto nga kadamuon ngan klasihin pagkaon hatag sa nga pagkaon. Ang katuyoan hini amal pagbulig ha kada Pilipino nga maging mahimsog ngan malikayan ang mga sakit nga may kalabutan ha diri husto nga nutrisyon. Ako naman Hincolya Bore. Anong Pinggang Pinoy? Ang Pinggang Pinoy usa nga simple ngan masayon masabtan nga paagi nga nagpapakita ngan angay proportion han 3 main food groups and go, grow, and glow. Usa nga pinggan ginaagat hini ang pagkaon hin iba-iba nga klase hin masustansya nga pagkaon kada adlaw. Ano ang angay maglakip ha pinggan? Ang katungahan pinggan kinahanglan punuhin mga utan ngan prutas. Ano sa kabahin kinahanglan para hakanon o iba pa nga pagkaon nga may carbohydrates, sugadhan kamote o mais. Ano sa pangabahin kinahanglan para hapagkaon nga may protina, sugadhan isda, manok, karne, itlog o beans. Ayaw liwat hingalimte ang pag-inumin igo nga tubig ngan pagnikay ha sobra nga matatamis, maaasin ngan matatambok kapag kaon. Ano ang mga benepisyo han Pinggang Pinoy? Ang pagsunod ha Pinggang Pinoy, nagkakabulig ha pagbilin, hinhusto nga timbang, pagpakusog han resistensya han lawas, paglikay ha diabetes, high blood pressure, ngan iba pa nga lifestyle-related disease. Paghatag hin igo nga enerhiya para hadlaw-adlaw nga buruhaton. Paunan o naton masusundan ang Pinggang Pinoy. Magkaon hin iba-iba nga prutas ngan utan kada adlaw, piliyaan masustansya nga pagkaon ngan limitahi an processed foods. Pagkaon na husto nga oras ngan husto nga kadamuon. Iupod ang regular nga pag-ehersisyo ngan igo nga pagpahuway para maging bugos an mahimsog nga pagminabuhi. Mahinungdanon nga mensahe ang pagkaon hin balanse nga masustansya nga pagkaon usa nga pinakamaupay nga pinaagi base maprotektahan ang aton panlawas. Pinaagihan pagsunod ha Pinggang Pinoy, mas mapapadayon naton ang maupay nga mahimsog para haaton ngan haaton pamilya.
iyo pala nahibatian ang pinakaorhi nga impormasyon bahin ang paghirot han mga sakit. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsugan panlawas ngan mga kabulig han pagdukwag han aton sa syudad. Magpapadayon kami hapaghatag iyuhin mga impormasyon nga may kalabutan hamahimsog nga panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy Para happy, tika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, inihi Nicole Yabar. Nga ako naman Ella Sumayod para istorya panlawas. Ini ang iyo agenda haotso. Sumat panahon! Magdudurutin patsarang nga pag-uuran ng thunderstorms ang southwest monsoon o habagat hakaudgan nga partihan nasod lakip na din ni Hasirangan Visayas. Sumalahan pag-asa nga ini haluyo ang pagbanabana nga posible may ada otro low pressure area ang masisipatan na kadagatan ng Philippine Sea. Base naman ang ira nakikita nga pagkurukumpol han mga dampog hamay sinirangan nga dapit han Visayas ngan Mindanao. Sumala paghihapon ang pag-asa nga kung mahimo ang LPA mayada ini lungad to ha moderate nga transa nga maging usa nga bagyo. Hapag kaya na nagpapabilin ang habagat lumo pinakadominante nga weather system nga nakakaapekto han panahon habugos nga nasod. Ika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Robin Miñano, ini ang iyo agenda hautso. Editorial! Hautro nga pagatubang ang presidente hakatawhan hay State of the Nation address o konsona ginlalauman ang durodilain nga panlantaw, pagdayeg ngan pagsusun. Pero habot nga hini nga mga opinyon importante ipakiana kung nakikita ba naton ang kabug-usan na ginihimuhan gobyerno o mas nakatutok kita hintalagudti nga paggulang nga madagmit padakuon. Diri gakalirong ngaya na indamo ang mga programa nga direkta na baton han panginahanglan han mga Pilipino. Haaspeto han panlawas gin para luagan serbisyo medikal ngan access ha mga hospitals ngan paghatag hin mga medisina ay mga rawon parte social protection sunod-sunod ang mga programa pag-ayuda ha mga kablas nga sektor nga apektado han paghinitaasan presyo han produkto petrolyo ngan ang presyo han panguna nga mga papliton. Agrikultura, padayon ang suporta ha mga parag-uma ngan parupangisda ipinaagihin mga subsidies, makinarya, barato nga bugas ngan naliba pa nga mga programa agud kumusog ang produksyon ngan maging mabakod ang seguridad ha pagkaon. Hatinuod talagsala ani gayon nga haros tanan nga sektor in may kaatbang nga programa nga pwede pahimulsan. Pero haluyo hini mas malaksi pa magsarang ang mga suson kumpara han kalangpusan hini nga mga programa. Kaya nungani, siguro natural ha mga tao nga pirmi mag-ungara hinsobra samtang nga nauswag ang palibot dungan liwat nga nahitaas ang panginahanglan nga ang ginlalauman. Ang hadto sakto ay nagiging kulang nga ang dako nga bulig ay nagiging ordinaryo. Hapanahon itong social media, mas malaksi gihapon magsarang ang mga negatibo nga mga balita kumpara ha mga positibo nga pagbabago. Ang gutiay nga pagsayo o pagkukulang in madagmit makatabon han napulo nga maupay nga nahimo ang gobyerno. Pero ang pakiana, nagagamit ba naton ang mga oportunidad nga ginhatag ang gobyerno? Ang ayuda in suporta nga diri bugos sa kinabuhi matatagamtaman. Ang scholarship inigayon, diri garantiya hinkalangpusan. Ang barato nga bugas in paghanig nga diri panmaihaan nga solusyon. Ini nga mga programa intulay para makabuhat ang mga mulupyo. Pero aad lagi hapon ha aton kalugaringon nga mga kamot kunti paunan o kita makakagawas ha kakurian. Diri pwede nga igsarig na lang tanan ha gobyerno ang aton personal nga pag-udwag. May dagihapon responsibilidad ang kada tagsa nga maningkamot, mahibaro, magbilingin oportunidad ngan maghimo hinkalugaringon paagi ha mga higayon nga ginahatag ha aton. Ilabi na ang gobyerno. Konpermi na lang maguhulat hinsunod nga ayuda ngan diri magios para ang kalugaringon kabubuwason. Magpapabilin kita nga nakasandig ha gobyerno haluyo nga maging tinuod ngan mabakod. Diri na nga reksidngon nga diri na liwat pwede soknaon ang gobyerno. Ang constructive criticism ay importante nga parte han matadong nga pagdumara. Pero ang pagsusun ang mas magiging mahinungdanon kung iniin may kalakip nga pag-intindi, kabaratunan ngan kaandam nga maging kaparte han solusyon.
Hasona, yan nga Lunes, siguro panahon gihapon nga diri lang naton ipakiana kung ano pa ang mahihimo naton para haaton kalugaringon, haaton pamilya, ngan haaton nasyon. May tungod kay tinuod nga pagdukwag indiri lang nasusukol hakadamoon hin mga programa nga ginpapatuman ng gobyerno, kundi hakadamoon han mga mulupyo nga andam magpahimulos hini nga mga oportunidad naniningkamot ngan kaparte ha pagbugos hin mas minuswagon nga Pilipinas. Madaliin magsukna, mas makuri ang gumios, kundi kung ang kada tagsa haaton in pumili nga maging kaparte ang solusyon, mas magiging madagmit ang aton pakakabot ng ginihingyap nga pagdukwag diri la para naton kalugaringon, kundi pati nagihapon han bugos nga nasyon. Para han editorial ako si Ryan Arinto, ini ang Agenda Ha-8. Iyo palahin batian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damang salamatan iyo pag-upod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhanan rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda Ha-8, Unit 2. Agenda Ha-8. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Ha-8, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog ha sunod nga higayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ang iyo. Serving the Republic of the Philippines for more than